Magandang araw mga karaba. Welcome sa ating kwento ng lihim, pagtatagpo at pag-ibig na tinadhana ng panahon. Sinasabi nilang walang lihim ang hindi nabubunyag, lalo na kung ang mismong nangahagilap ng katotohanan ay dalawang batang may pambihirang talino. Matapos ang 7 taong pagkakalayo at pagtatago, muling magkukrus ang landas ni Honey Rose at ng lalaking ama ng kanyang kambal, si Ricky. Ano ang mangyayari kapag ang kanyang bagong tanan sa apartment 4B ay ang lalaking pilit niyang kinakalimutan? At paano gagawin ng kanilang genius twins ang lahat para paglapitin ang kanilang mga magulang? Sama-sama nating subaybayan ang nakatutuwa, nakakakilig at nakakaantig pusong kwento ng Unexpected Twins After 6 Years. 6 na ang taong nakalilipas mula na maglaho si Honey Rose, bitbit ang pinakamalaking sugat at pinakamalaking regalo sa kanyang buhay. Sa isang gabi na maling akala at nag-aalab na pagnanasa, nabuo ang kanyang mga anak. Ang magkambal na silang dalawa lang nakakaalam ng katotohanan. Ngunit ginawa niyang lihim lahat upang protekta ng kanyang sarili at ang pangarap ng lalaking kailanman ay hindi naging kanya. Ngayon, tahimik at payapa na ang buhay ni Honey Rose bilang ina at may-ari na isang simpleng apartment building. Katuwang niya sa buhay ang kanyang 7 taong gulang na kambal, mga batang nagtataglay ng kakaibang talino at kapangyarihang mag-isip na tila hindi pang karaniwang bata. Ngunit nagimbal ang kanyang mundo nung isang araw, isang bagong upahan dumating sa kanyang apartment 4B. Si Ricky, ang lalaking gabi-gabi niyang pilit kinakalimutan, ang lalaking ama ng kanyang mga anak at ang lalaking lalo pang naging kahanga-hanga at makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Ano ang gagawin ni Honey Rose kapag ang kanyang dalawang genius na anak mismo ang gumawa ng paraan para paglapitin ang kanyang mga magulang? Kakayanin pa kaya niyang itago ang katotohanan oras mapansin ni Ricky na ang kanyang bagong landlord ay may mga anak na pinaliliit na bersyon ng kanyang sarili? Isang maapoy at nakakakilig na kwento ng muling pagkikita, mga batang hindi ordinaryo at pag-ibig na kailanman hindi nabura ng 7 taong pagkakalayo. Abala si Honey Rose sa pag-aayos ng kanyang maliit na hardin sa harapan ng 2 palapag na apartment building na kanyang pagmamayari sa malamig na baybayin ng Tagaytay. Ang 6 na pintong apartment na ito ay pinamana sa kanya ng kanyang pumanaw na lola. Dito siya nagsumikap, nagtrabaho at nagpakasakit upang palakihin ng buong pagmamahal ang kanyang 7 taong gulang na kambal. Habang hinahawakan niya ang hose at nagdidilig ng mga halaman, narinig niya ang yapak ng maliliit na paa sa semento. Mommy, the standard volume of fluid for the garden hose should be regulated. Based on the soil saturation point today, nasusobrahan mo na po sa tubig ang mga bougainvillea, wika ng isang seryoso at maliit na boses sa kanyang likuran. Napatigil si Honey Rose at nakangiting napalingon sa kanyang anak. Nakatayo roon si Tristan, ang kanyang 7 taong gulang na anak na lalaki. Naka-polo shirt ito. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok at may hawak na tablet kung saan nakatala ang mga datos tungkol sa botany at horticulture. Sa tabi naman nito ay ang kambal nitong si Trixie. Nakaupo ang batang babae sa sementadong bangko habang mabilis na ginagalaw ang mga daliri sa pagluta sa isang komplikadong Rubik's Cube. Nang di man lang nakatingin sa hawak nito dahil nakatutok ang mga mata sa panonood ng balita sa kanyang cellphone. Hindi mapigilan ni Honey Rose ang mapabuntong hininga ng may halong pagmamalaki. Ang kanyang magkambal ay hindi ordinaryong mga bata. Sila ay tinuturing na mga child prodigy o genius. Sa edad na 7, hindi mga laruan o pambatang kwento ang inaatupag ng dalawa, kundi mga advanced mathematics, physics modules at mga pangkasalukuyang kaganapan sa mundo. Madalas pa nga silang magbigay ng mga payong pangmatanda sa kanya. Salamat sa paalala, Tristan my love, nakangiting sabi ni Honey Rose habang dahan-dahang pinapatay ang gripo. Mommy, according to our online reservation system, late na exactly 15 minutes ang bagong tenan para sa apartment 4B. Pahayag naman ni Trixie matapos mabuo ang Rubik's Cube sa loob lamang ng 8 segundo. Pinatong ng bata ang cube sa bangko, tumingin sa kanyang ina. Sana naging maayos at tahimik siyang kapitbahay. Darating din yon, anak. Baka na-traffic lang mula sa biyahe galing Maynila. Malumanay na tugon ni Honey Rose habang pinupunasan ang kanyang mga kamay ng malinis na basahan. Ilang sandali pa, isang barangya at kumikislap na itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bakal na gate ng apartment complex. Bahagyang bumaba ang bintana nito bago patayin ang makina.
Bumukas ang pinto ng sasakyan, lumabas ang isang matangkad, makisig at bihis na lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling navy blue suit, may nakasabit na dark sunglasses sa ilong at may dalang aura ng kapangyarihan at tagumpay. Bagaman halatang may bakas na matinding pagod sa kanyang tindig. Nang dahan-dahang hubarin ng lalaki ang kanyang salamin at isabit to sa kanyang bulsa, binaling nito ang tingin sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanyang mga mata at ang mata ni Honey Rose. Tila huminto ang ikot ng mundo para sa dalaga. Bit-bit ng kanyang mga kamay ang timba ng tubig na halos maibagsak niya sa simento habang unti-unti nawawala ng kulay ang kanyang mga pisngi. Ang lalaking yon, ang mga matang yon. Ricky? Pabulong at nanginginig na saad ni Honey Rose sa kanyang sarili. Si Ricky Saldivar, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamasarap at pinakamasakit na gabi 7 taon nang nakalilipas. Ang lalaking kanyang tinakbuhan dahil sa takot at panggigipit ng kapalaran. Ang lalaking pilit niyang kinakalimutan sa kanyang mga panaginip at ang lalaking walang iba kundi ang tanging biological na ama ng kanyang mga anak. Nakatitig din si Ricky sa kanya mula sa gate. Umawang ang mga labi ng binata, tila pinalilipas sa matinding gulat habang nakatingin sa babaeng pinaliligiran ng mga bulaklak sa hardin. 7 taon niyang hinanap ang mukhang yon at ngayon nakatayo ito sa kanyang harapan bilang kanyang bagong landlord. 7 na ang taong nakalilipas nang huling makita ni Ricky si Honey Rose. Noong gabing yon sa isang pribadong pagtitipon sa probinsya, nagkaroon sila ng isang di naasahang ugnayan dahil sa labis na emosyon, kalasingan at matagal nang nakatagong pagtingin. Ngunit kinaumagahan nagising na lamang si Ricky sa malamig na kama na wala na ang dalaga. Iniwan lamang nito ang gintong kwintas at isang buhay na nagpabago magpakailanman. Naghahanap si Ricky ng isang tahimik at lihim na tirahan sa Tagaytay upang makaiwas ng ingay ng kanyang malalaking negosyo sa Maynila at sa panggigipit ng kanyang pamilya. Di niya akalaing ang kanyang mauupahang apartment na nahanap lamang ng kanyang sekretarya sa internet ay pagmamay-ari pala ng babaeng 7 taon niya nang hinahanap. Honey Rose? Nanginginig at tila hindi makapaniwalang wika ni Ricky habang dahan-dahang binubuksan ng gate at pumasok sa bakuran. Pilit pinakalma ni Honey Rose ang kanyang mabilis sa tibok ng puso. Inayos niya ang kanyang gulugulong buhok, pilit nag-isip ng paraan upang hindi pahalata ang kanyang kaba at pandalamig. Ikaw pala ang bagong tanan para sa apartment 4B, Mr. Ricky Saldivar? Malamig, formal at may kaunting distansya na saad ni Honey Rose. Pilit niyang binabalik ang kanyang profesionalismo bilang may-ari ng apartment. Lumapit pa si Ricky sa kanya. Nakatitig sa kanyang mga mata na tila ba gustong basahin ang bawat salitang binibikas ng dalaga. 7 taon, Honey Rose. 7 taon kitang hinanap, saan man ako magpunta. Ba't ka biglang nawala nung gabing yon? Bakit mo ko iniwan ng walang kahit anong paalam? Bago pa man makasagot si Honey Rose upang mapalusot, dahan-dahang lumapit ang magkambal na sina Tristan at Trixie sa tabi ng kanyang binti. Parehong nakatitig ang dalawang bata sa bagong dating na lalaki na may halong kuryosidad at pananaliksik. Mommy, who is this gentleman? Is he our new tenant? Seryoso at malinaw na tanong ni Tristan habang pinagmamasdan ang mukha ni Ricky gamit ang kanyang mapanaliksik at matatalinong mata. Napatingin si Ricky sa ibaba. Nang makita niya ang mukha ng dalawang bata, tila nanigas ang kanyang buong katawan at nawalan siya ng boses. Ang hugis ng mukha at matang lawi ng batang lalaki, ang matangos na ilong at hugis ng labi ng batang babae, pati na ang linya ng panga ng mga ito, tila nakikita niya ang pinaliit at mas komputerisadong version ng kanyang sariling childhood picture sa harapan niya. Sino sila, Honey Rose? Nanginginig at pabulong na tanong ni Ricky. Ang kanyang puso nagsimulang kumabog ng napakalakas habang nakatitig siya sa kambal. Napakuyom ng palad si Honey Rose sa kanyang likuran. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Mga anak ko sila, Ricky, si Tristan at Trixie. Sagot ng dalaga habang pilit humahabol ng hininga. Isang matinding katahimikan ang naghari sa malamig na bakuran ng apartment complex. Nakatitig pa rin si Ricky sa dalawang bata na tila hindi maalis ang kanyang mga mata sa mga ito. Ang bawat anggulo ng mukha ng kambal ay tila copy-paste mula sa kanyang sariling mga lumang litrato.
Are you going to move your luggage now, sir? Biglang singit ni Tristy habang nakatingin sa kanyang digital smartwatch. According to our apartment house rules, heavy cargo moving should be done before 5 in the afternoon to avoid disturbing other residents who are resting. Napatitig si Ricky sa maliit na batang babae. Mabilis siyang napakurap, halos hindi makapaniwala na ang isang 7 taong gulang na bata ay nagsasalita ng ganon kapormal at kadirekta. Yes, sorry. Nanginginig at nauutal na tugon ng binata. Tristan, Trixie, pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Utos ni Honey Rose sa kanyang mga anak. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses upang hindi magpahalata. Sumunod naman ang kambal at tumango, ngunit bago pumasok sa kani-kanilang pinto, lumingon si Tristan kay Ricky. Tiningnan ng bata ang lalaki mula ulo hanggang paa at binigyan to ng isang makahulugang tingin na tila ba sinusukat ng buong pagkatao ng binata. Matapos maipasok ang mga gamit ni Ricky sa apartment 4B, sa ikalawang palapag sa tulong ng kanyang driver, naging madalas ang pagkikita ng dalawa. Sa tuwing bababa si Ricky o makakasalubong si Honey Rose sa bakuran, hindi niya mapigilang magtanong. Sinong ama ng mga bata, Honey Rose? Nasaan ang asawa mo? Pabalik-balik at seryosong tanong ni Ricky habang nagdidilig si Honey Rose ng mga halaman pagkalipas ng 2 araw. Tumingin ng diretsyo si Honey Rose sa kanya, pilit na nagpapatigas ng damdamin. Wala akong asawa, Ricky. Ako lang ang nagpalaki sa kanila mula nung isilang sila. At hindi mo na kailangan malaman pa kung sinong ama nila dahil wala na yun sa buhay namin. Samantala, sa loob na nakasarang kwarto ng magkambal, abala sina Tristan at Trixie sa harap ng kani-kanilang mga laptop. Trixie, look at this facial recognition algorithm I ran, sabi ni Tristan habang pinapakita ang screen sa kanyang kembal. The facial picture resemblance score between our neighbor, Ricky Saldivar, and our high-definition childhood photos in 98.7%. Tumingin si Trixie sa datos at napangiti ng bahagya. Plus, I cross-reference his public medical records from his company website. His rare AB negative blood profile matches our blood profile. Conclusion, Ricky Saldivar is our biological father. Correct, tumangong sabi ni Tristan habang inaayos ang kanyang maliit na salamin sa ilong. And based on my psychological observations of mommy's body language, her elevated heart rate, avoidance of eye contact, and cold demeanor, she is clearly hiding the truth from him because of past emotional trauma. So, what's the plan? Tanong ni Trixie. Simple, sagot ni Tristan habang pumipindot sa kanyang keyboard. We need to intervene and orchestrate a situation to force them to communicate. Dahil sa pambihirang talino ng magkambal na sina Tristan at Trixie, mabilis silang nagkaisa sa isang lihim na misyon. Ang lumikha ng mga pagkakataon upang mapalapit ang kanyang mga magulang at mailabas ang katotohanan nang hindi nahahalata ni Honey Rose. Isang gabi, habang abala si Honey Rose sa pagluluto ng hapunan sa kusina, nakarinig siya ng marahang katok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Ricky. Nakasuot to ng simpleng gray t-shirt, maong, may hawak na maliit na metal toolbox at may kasamang malapad na ngiti sa kanyang gwapong mukha. Nabalitaan ko mula kay Tristan na nasira daw ang tubo ng sink niya sa kusina. Formal at malumanay na sabi ni Ricky. Napakunot ang noo ni Honey Rose. Ano? Kaaayos lang nun kahapon. I can fix it for you, Honey Rose. Utang na loob ko rin to para sa masarap na kapeng pinahagi mo ng isang araw. Kusa nang pumasok si Ricky sa loob ng bahay bago pa man makapagtutol ang dalaga. Hindi alam ni Honey Rose na bago pa man magluto si Honey Rose, sadyang pinaluwag ni Trixie ang tornilyo ng tubo gamit ang maliit na wrench upang magkaroon ng matibay na dahilan si Ricky na pumasok sa kanilang tahanan. Habang nakaluhod si Ricky at nag-aayos ng tubo sa ilalim ng sink, hindi mapigilan ni Honey Rose sa tingnan ng binata mula sa likuran. Ang malalapad nitong balikat, ang mga braso nitong sumasama sa muscles sa bawat kilos, at ang pamilya nitong amoy. Lahat ng to ay nagbabalik ng mga alaala na matagal niya nang binaon at pilit kinakalimutan. Honey Rose, alam kong galit ka pa rin sa akin o iniiwasan mo ko, wika ni Ricky habang pinalilipas ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Pero hindi ako naniniwala na wala na akong halaga sa'yo. Sa tuwing titingin ako sa'yo at sa mga bata, nararamdaman ko may malaking bagay kang tinatago sa akin.
Nanginig ang mga kamay ni Honey Rose habang hawak ang baso ng tubig. Pilit niyang pinatigas ang kanyang boses. Wala akong itinatago sa'yo, Ricky. Tapos na ang nakaraan, 7 taon na ang nakalilipas. Hindi pa tapos para sa akin. Seryosong pahayag ni Ricky habang tumatayo mula sa semento at humahakbang pabalik sa kanya. Lumapit to ng napakalapit hanggang sa maamoy ni Honey Rose ang kanyang pabango. 7 taon kitang pangarap, Honey Rose. At ngayong nahanap na kita, hindi na ako papayag na mawala ka pang muli sa buhay ko. Hindi naging madali para kay Ricky na tanggapin ang malamig na sagot at pag-iwas ni Honey Rose. Bilang isang matagumpay at matalinong businessman na sanay sa mundo ng korupsyon, hindi siya umaasa na haka-haka lamang. Sanay siya na naghahanap ng konkretong ebidensya at katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya kailangan na magpaimbestiga sa labas. Isang maaliwalas na hapon, habang naglalaro sina Tristan at Trixie sa bakuran ng apartment, bumaba si Ricky mula sa kanyang unit sa ikalawang palapag. Lumapit siya sa dalawang bata na abala sa pagbuo ng isang komplikadong mathematical puzzle at astronomical chart sa mesa ng gazebo. Tristan, Trixie, maaari ko ba kayong makausap ng sandali? Formal ngunit malumanay na tanong ni Ricky habang dahan-dahang lumuluhod sa tapat ng dalawa upang pumantay sa kanilang taas. Tumingin si Tristan sa kanya nang walang kaabog-abog at walang gulat sa mga mata. If this is about our DNA profile and paternity validation, Mr. Saldivar, you don't need to secretly retrieve our hair samples or use utensils. We already prepared the documentation for you. Nanlaki ang mga mata ni Ricky. Tila ba nabulunan siya ng kanyang sariling laway. Ano? Paano ninyo? Inilabas ni Trixie ang isang sealed at formal na manila envelope mula sa kanyang maliit na bag at inabot ito sa nanginginig na kamay ng binata. This is a certified genetic paternity report from the Tagaytay Medical Laboratories. Formal na paliwanag ni Trixie habang inaayos ang kanyang buhok. We extracted your DNA profile using the discarded coffee cup you threw in the recycling bin last Tuesday, combined with our follicle samples. Nakatitig lang si Ricky sa sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang selyo nito. Dahan-dahan niyang inilabas ang puting papel, binasa ang mga linya ng genetic markers at probability percentages hanggang makarating siya sa pinakaibabang konklusyon. Paternity probability, 99.99%. Individual is the biological father of the subjects. Nalaglag ang mga papeles mula sa kamay ni Ricky patungo sa maayos na semento. Napahawak siya sa kanyang mukha habang matinding luha ng labis na gulat, saya, pighati ay pumapatak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga anak, ang dalawang pambihirang batang genius na nasa kanyang harapan ay tunay niyang mga dugo at laman. You are my children. Umiiyak at pabulong na wika ni Ricky habang tuluyan ng napaluhod sa semento at binubukas ang kanyang mga bisig upang yakapin ang dalawa. Dahan-dahan lumapit ang kambal. Yumakap si Trixie sa kanyang leeg habang si Tristan naman ay sumandal sa kanyang balikat. We calculated this outcome from day 1, Dad. Pabulong at nakangiting sabi ni Tristan habang tinataglay na ang salitang Dad. Now, your immediate primary objective is to confront Mommy and neutralize her fears. Paalala naman ni Trixie habang pinalilipas ang luha ng kanyang ama. She was deeply hurt 7 years ago because she believed your wealthy family would strip her of her dignity and separate us from her. Dala ng lakas ng loob at ng matinding pangungulila at ang papel ng DNA test na formal na inabot ang kanyang sariling mga anak. Mabilis na tinahak ni Ricky ang mga hakbang patungo sa pintuan ng bahay ni Honey Rose. Wala roon sina Tristan at Trixie dahil sadyang pinalabas muna ng magkambal ang kanilang sarili upang pumunta sa kalapit na bookstore. Isang calculated risk upang bigyan ng pribadong espasyo ang kanilang mga magulang. Nang marinig ni Honey Rose ang sunod-sunod at mabibigat na katok, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit pumasok agad si Ricky bago pa man siya makapagsalita. Bumungad sa kanya ang lalaking may mga matang bakas ng pag-iyak, galit at labis na pagmamahal. Ricky, anong nangyari sa'yo? Bakit ka? Nag-aaralang tanong ni Honey Rose.
Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Ricky. Binagsak niya ang papel ng DNA test sa ibabaw ng wooden dining table sa kanyang tapat. Bakit mo ginawa sa akin to, Honey Rose? Bakit mo itinago sa akin ang mga anak natin? Nanginginig, galit at umiiyak na sigaw ni Ricky. Ang kanyang boses ay puno ng 7 taong na ipon. Nanlamig ang buong katawan ni Honey Rose. Tila ba nawala ng dugo ang kanyang mga pisngi nang makita niya ang formal na tatak ng Tagaytay Medical Laboratory sa papel. Dahan-dahan niyang tinignan ang mga linya na nagpapatunay na si Ricky ang ama ni Tristan at ni Trixie. Paano mo? Paano mo? Pabulong na tanong ng dalaga habang nanginginig ang kanyang mga labi. 7 taon, Honey Rose. 7 taon akong nabuhay ng walang kaalam-alam na may 2 akong napakagandang anak sa babaeng pinakamamahal ko. Sigaw ni Ricky habang hawak ang magkabilang balikat ng dalaga. Magaman maingat pa rin na hindi to masaktan. Nagdusa ka rito ng mag-isa. Nagpakahirap ka habang ako'y naghahagilap sa wala. Nagtatanong gabi-gabi kung bakit mo ako iniwan. Bakit, Honey Rose? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napaiyak na rin si Honey Rose. Hindi niya na napigilan pa ang matinding emosyon na pilit niyang pinalalabas na wala sa loob ng 7 taon. Ang kanyang matatag na pader tuluyan ng bumagsak. Dahil natakot ako, Ricky. Hagulhol ni Honey Rose habang tinutulak ng bahagya ang dibdib ng binata. Noong gabing yon sa rest house ninyo, narinig ko ang mommy mo sa telepono. Sinabi niya sa iyo na kailangan mong magpakasal sa isang mayamang heiress para maisalba ang negosyo ng pamilya ninyo. Narinig ko kung paano ninyong alipustahin ng mga babaeng walang maipagmamalaki. Natigilan si Ricky. Nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa umiiyak na dalaga. Anong maipagmamalaki ko noon, Ricky? Patuloy na hagulgol ni Honey Rose habang pumapatak ang mga luha sa kanyang pisngi. Isang simpleng babae lang ako mula sa probinsya. Natakot ako. Ayokong maging pabigat sa mga pangarap mo at ayokong isipin ang pamilya mo na ginamit ko ang pagbubuntis ko para lang itali ka sa akin o kunan kayo ng pera. Kaya pinili kong lumayo at palakihin sina Tristan at Trixie ng mag-isa. Napapikit si Ricky habang napahawak sa kanyang noo. Ang matinding pagsisisi at sakit ay gumuhit sa kanyang gwapong mukha. Diyos ko, Honey Rose! Pabulong na wika ni Ricky. Dahan-dahan siyang lumapit muli at hinawakan ng mukha ng dalaga. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung narinig mo ang mga salitang yon mula sa mommy ko. Pero kailanman hindi ko sinunod ang gusto niya. Tinanggihan ko lahat ng ipinaparas niya sa akin dahil ikaw lang. Ikaw lang ang babaeng minahal ko at hinahanap ng puso ko sa loob ng 7 taon. Lumapit pa ng lalo si Ricky kay Honey Rose. Dahan-dahang inangat ng kanyang malalaking kamay ang mukha ng dalaga upang punasan ng kanyang mga ibu-ibutol ang mga luhang patuloy na pumapatak sa mga pisngi nito. Hindi ko kailangan ng mayamang pamilya, ng malaking ari-arian o ng pag-aproba ng kahit kanino kung wala ka naman sa buhay ko, Honey Rose. Malumanay ngunit punong-puno ng katapatan na wika ni Ricky habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sa loob ng 7 mahabang taon, walang ibang babaeng pumasok o pinatira ko dito sa puso ko. Ikaw lang. Ikaw lang at ang alaala ng gabing yon sa Tagaytay ang hawak-hawak ko habang nagtatrabaho ko ng mag-isa. Napahagulhol muli si Honey Rose. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na relief at ginhawa. Sinandal niya ang kanyang ulo sa malapad at mainit na dibdib ni Ricky habang pilit inilalagpas lahat ng bigat, dusa at pangungulila na kanyang pinalipas ng mag-isa habang pinalalaki ang 2 bata. Patawarin mo ako, Ricky. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Honey Rose habang nakakapit sa damit ng binata. Patawarin mo ko kung naging duwag ako. Kung ipinagkait ko sa iyo sina Tristan at Trixie at ang 7 taon na dapat magkakasama tayo. Yumakap na napakaigpit si Ricky sa kanya. Pinalilipas ang kanyang amoy at ang lambot ng kanyang katawan. Pinapatawad kita, Honey Rose. Walang anumang sumbat. Pero ngayong nagkalapit na ulit tayo, ibigay mo sa akin ang pagkakataon na may tama kong lahat. Ang pagkakataong maging tunay na ama sa mga anak natin at ang maging lalaking magpoprotekta sa iyo habang buhay. Pumantay ang mukha ni Ricky sa kanya. Dahan-dahan itong nilapit ang kanyang mga labi at hinagkan ang mga labi ni Honey Rose. Isang halik na puno ng matinding pagnanasa, pangungulila at matagal na paghahangad. Ang halik na yon ay parang apoy na nagpalaya sa lahat ng malamig na taon ng pagkakalayo. Nag-iwan ng matamis na pangako para sa kanilang bukas.
habang magkayakap pa rin ang dalawa at parehong nakangiti sa gitna ng kanilang mga luha, biglang dahan-dahan bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok ang magkambal na sina Tristan at Trixie. May hawak na plastic bag ng bookstore ang dalawa at tig-isang cone ng vanilla ice cream. Napahinto ang dalawang bata sa pinto na makitang nakayakap pa rin ang kanyang ama sa kanyang ina. Mission accomplished. Pabulong at nakatutuwang bulong ni Tristan sa kanyang kambal habang inaayos ang kanyang salamin. Dad, Mom, based on nutritional science, excessive emotional outbursts should be followed by a reward system. Formal na singit ni Trixie habang inihahanda ang dalawang mangkok sa mesa. We brought ice cream to stabilize your blood sugar levels. Natawa ng malakas si Ricky at Honey Rose sa gitna ng kanilang mga luha. Lumapit si Ricky sa dalawang bata, sabay inakap ang kanyang buong pamilya. Sa sandaling yon, naramdaman ng lahat ng pamilyang matagal nang nabawasan ng isang piraso ay ganap at buo na sa wakas. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang emosyonal na paghaharap at pagpapatawarang naganap sa loob ng apartment 4B. Sa malawak, luntian at magandang hardin ng rest house ni Ricky sa Tagaytay, ang mismong lugar kung saan nag-cruise ang kanyang landas at ni Honey Rose 7 taon na ang nakalilipas. Ginanap ang isang napakagandang kasal sa ilalim ng liwanag ng kalangitan at malamig na simoy ng hangin. Ang buong paligid pinalamutian ng mga puti at kulay rosas na rosas. Kumikislap na fairy lights at mga luntiang dahon. Dumalo ang kanilang mga malalapit na kaibigan, maging ang pamilya ni Ricky. Sa nakalipas sa taon, matapos na makita ng ina ni Ricky kung gaano katalino at kabait ang kanyang mga apo na sina Tristan at Trixie, buong puso nitong humingi ng tawad kay Honey Rose at tinanggap ang dalaga bilang kanyang tanging kabiyak at manugang. Nakatayo si Ricky sa tapat ng altar, nakasuot ng kanyang napakagwapong black tuxedo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinatitigas ang kanyang tayo. Sa kanyang tabi nakatayo ang kanyang best man na si Tristan na mukhang pinaliit na bersyon ng kanyang ama sa kanyang sariling mini tuxedo habang nakakabit ang kanyang paboritong smartwatch. Sa kabilang dako naman ay si Trixie na napakaganda sa kanyang powder blue dress bilang maid of honor. Hawak ang mga rings na nakalagay sa isang transparent acrylic box na kanya mismong ginawa. Dad, your current heart rate is 115 beats per minute. That indicates a high state of excitement or anxiety. Pabulong na paalala ni Tristan habang nakatingin sa kanyang tablet. Breathe in for 4 seconds, hold on for 4, and exhale for 4. Napatawa si Ricky ng mahina at tinaplos ang ulo ng anak. Salamat Tristan. Kinakabahan lamang ako dahil muli kong makakasama ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Biglang tumunog ang grand violin at piano ensemble. Dahan-dahan bumukas ang arc ng mga bulaklak sa dulo ng aisle. Napatigil lahat sa paghinga nang pumasok na si Honey Rose. Napakaganda ng dalaga sa kanyang eleganteng lace wedding gown na may mahabang veil na sumasabay sa hangin. Ang kanyang mukha puno ng ningning, saya at walang kapantay na ganda. Habang dahan-dahan naglalakad si Honey Rose patungo sa altar, pumatak ang luha ng kagalakan mula sa mga mata ni Ricky. Ang babaeng minsang tumakbo mula sa kanya, ang babaeng nagpalaki sa kanyang mga anak ng mag-isa sa simpleng apartment ay ang babae ring kukumpleto sa kanyang buong pagkatao. Nang marating ni Honey Rose ang dulo ng aisle, iniabot ni Ricky ang kanyang kamay at dinala ito paakyat sa altar. You look absolutely breathtaking, my wife, bulong ni Ricky habang nakatitig sa kanyang mga mata. Salamat sa hindi pagbitaw sa amin, Ricky, at sa pagiging magaling na ama. Nakangiting tugon ni Honey Rose. Ipinagkaloob ng pari ang banal na kasal sa harap ng Diyos at ng kanilang mga saksi. Matapos ang palitan ng mga taos-pusong vow at rings, binigkas ng pari ang mga huling salita. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Inangat ni Ricky ang veil ni Honey Rose at dahan-dahan tong inilapit sa kanyang piling upang hagkan ang mga labi ng kanyang kabiyak. Isang halik na puno ng matagal na paghahangad, pagpapatawad at walang katapusang pag-ibig. Nagpalakpakan lahat ng bisita habang nagsasaboy ng mga petal ng bulaklak sa hangin.
Mabuhay si Dad at Mom! Sigaw ni na Tristan at Trixie habang nakangiti ng malapad. According to our future trajectory analysis, our family happiness level is now officially at 100%. Pahayag ni Trixie habang yumayakap sa bewang ng kanyang ina. Natawa naman si Ricky at Honey Rose habang niyayakap ang dalawa nilang anak. Mula sa isang lihim na apartment 4B at 7 taong pagkakalayo, natagpuan ni na Ricky at Honey Rose ang liwanag at tunay na pag-ibig na binuo ng tadhana, pinatibay ng kanilang genius na kambal at nagpapatuloy kailanman. 3 taon ang nakalipas. Tahimik at presko ang umaga sa malawak na bakuran ng mansyon ng mga Saldivar sa Tagaytay. Sa ibabaw ng malaking mesang kahoy sa veranda, nakahain ng masaganang almusal na inihanda ni Honey Rose. Ngunit sa kabila ng masarap na amoy ng kape at sinangag, ang mesa ay punong-puno ng mga laptop, makakapal na libro sa advanced physics at mga chart. Mommy, according to my calorie intake requirements for optimal brain function, I need 1 more poached egg. Seryosong pahayag ng 10 taong gulang na si Tristan habang mabilis na nagtatype sa kanyang laptop. Napaka mabilisang pagsusuri siya para sa kanyang online class sa isang kilalang universidad sa Amerika. Here you go, my baby genius. Nakangiting sagot ni Honey Rose sabay lapag ng plato ng anak. Mommy, Tristan is using 60% of our home Wi-Fi bandwidth for his quantum physics simulation. Reklamo naman ni Trixie habang inaayos ang kanyang glasses. I am currently analyzing global stock market trends for Dad's company and I am experiencing a 3-second latency. Mula sa pinto ng veranda, lumabas si Ricky na nakasuot ng kanyang simple na pambahay na damit ngunit may bitbit na 2 tasa ng mainit na kape. Lumapit siya sa likod ni Honey Rose at pinalibutan ng bewang nito ng kanyang mga braso bago to itapat ang kanyang labi sa pisngi ng asawa. Good morning, Mrs. Saldivar. Bulong ni Ricky na may kasamang matamis ng ngiti. Pinaalalahanan ka na naman ba ng ating mga genius twin sa tamang nutrisyon at Wi-Fi distribution? Natawa si Honey Rose at isinandal ang ulo sa dibdib ng kanyang asawa. Nasanay na ako, Mr. Saldivar. Araw-araw na lang parang nasa isang science research facility ang bahay natin. Well, kids, singit ni Ricky habang nakatingin sa kambal. Since both of you are running high-level algorithms on a Sunday morning, may I remind you of rule number 1 in this house? Nagkatinginan sina Tristan at Trixie. Sabay sinarado ng dalawa ang kani-kanilang mga laptop. Rule number 1, on weekends, family bonding time supersedes all academic and financial activities. Sabay na pagbigkas ng kambal na tila ba kabisadong-kabisado ang probisyon. Very good. Tumangong sabi ni Ricky, habang nauupo sa tabi ni Honey Rose at hinahawakan ang kamay ng kanyang misis sa ibabaw ng lamesa. And what is our schedule for today? A trip to the old apartment building in apartment 4B, nakangiting sagot ni Trixie. To inspect our hydroponic garden project and to celebrate the 10th birthday of the ultimate masterminds behind this family. Tugtong ni Tristan na may kasamang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Napatingin si Honey Rose sa kanyang asawa at sa kanyang magkambal. Mula sa isang gabi ng maling akala, 7 taon ang lihim na pagkakalayo at sa tulong ng 2 pambihirang bata na gumawa ng paraan para paglapitin silang muli, wala na siyang mahihiling pa. Tumingin si Ricky sa mga mata ni Honey Rose at bumulong, "Best investment of my life, Honey Rose." Pumasok ako sa apartment 4B para maging tenant pero ang nakuha ko ang buo at pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Nilapit ni Honey Rose ang kanyang mukha at hinagka ng mga labi ng kanyang asawa habang ang kambal naman ay sabay na nagmuestra ng pikit mata sa kani-kanilang mga pwesto. Sa gitna ng lohika, siyensya at mga numero, napatunayan ng pamilya Saldivar na ang pinakamalakas at hindi mababagong formula sa mundo ay walang iba kundi ang pag-ibig. At dito nagtatapos ang masaya at nakakaantig na kwento ng pamilya Saldivar, nina Honey Rose, Ricky at ng kanilang pambihirang kambal na sina Tristan at Trixie.
Pinatunayan ng kanilang buhay na kahit gaano pa kalayo ang marating o gaano katagal ang taong lumipas, ang tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Sa tulong ng kaunting lohika, malaking pagpapatawad at walang katapusang pagmamahal, nabuo ang isang pamilyang magsasama magpakailanman. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at paglaan ng oras sa pakikinig. Naway nag-iwan ito ng ngiti at init sa inyong mga puso. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig.